Nagsimula ang laban ng isa sa mga miyembro ng Baishan ay naglunsad ng napakalaking hangin sa kanilang nag-iisang kalaban. Napansin ng mga manunood na hindi nagpipigil ang koponan ng Baishan, gumagamit sila ng S-class na teknik ng hangin para sa mabilis na tagumpay. Sinisi nila ang agresibong galaw na ito sa mapagmataas na desisyon ni Xu Jingming na humiwalay sa kanyang koponan, na ginawa siyang madaling target. Ngunit hindi natakot si Xu Jingming, pinuno niya ng gintong kidlat ang kanyang paligid at tumalon sa hangin, madaling tinanggap ang matutulis na talam ng hangin. Nagulat ang mga manunood sa kanyang walang kahirap-hirap na depensa, hindi sila makapaniwala na nakaya niyang harangin ang isang S-class na atake, at humanga sila sa napakalaking kapangyarihan ng kanyang kidlat. Mula sa VIP area, nagulat ang kanyang tauhan habang sinasabing mukhang ordinaryong elemental defense net lamang ito, ngunit sa totoo ay naharangan ito ang pinsala mula sa isang S-rank combat technique. Ipinaliwanag ni Xu Ping sa kanyang katulong na ang depensa ni Xu Jingming ay nanatiling matatag dahil sa kanyang mataas na kasanayan sa pag-condense ng enerhiya, namangha ang katulong na isang baguhan ay natutunan ng gayong mga advanced na technique. Naging seryoso si Xu Ping nang mapagtanto niya na ang potensyal at kinabukasan ng batang kapitan ay talagang walang hangganan. Sa arena, patuloy na umabante si Ji Hui, alam niyang imposibleng labanan ang buong koponan ng Magic City. Ngunit ang hangal na desisyon ni Xu Jingming na lisanin ang formation ay nagbigay sa kanila ng perpektong pagkakataon, sinamantala ito ni Ji Hui, tumalon siya at naglunsad ng matinding hampas sa kalaban. Samantala, simpleng nakatayo lang si Xu Jingming, nagtitipo ng gintong kidlat sa paligid ng kanyang sibat. Nagtagpo ang dalawang kapitan sa gitna, hinarang ni Xu Jingming ang buong lakas na atake ng espada ni Ji Hui gamit ang kanyang sibat, na lumikha ng matinding shockwave ng hangin at kuryente. Ang lakas ng paghawak ni Xu Jingming ay nanalo laban kay Ji Hui, lumipad ang espada nito sa hangin at tumarak sa sahig, walang depensa at nanginginig, tinitigan ni Ji Hui sa hindi makapaniwala ang napakalaking pagkakaiba ng kapangyarihan. Nang makita ng mga kasamahan niya na nadisarmahan ang kanilang kapitan, nagmadali umatake ang kanyang mga kasamahan, malakas na sumuntok si Malong mula sa harap habang nagtangkang lusubin ni Qilong ang likod ni Xu Jingming. Napapalibutan, ngumiti lamang si Xu Jingming, bago pa man sila matamaan, nagliwanag ang kanyang katawan ng enerhiya at naglabas siya ng pagsabog ng gintong kidlat, isang malakas na kuryente ang tumama sa dalawang umaatake na nagpalipad dito. Ang kidlat na pagsabog ay lumukab sa buong arena, napa-atras ang mga natitirang miyembro ng Baishan, habang tahimik na lumalakad patungo sa kanila si Xu Jingming. Iniunat niya ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kasanayang Thunder Prison, isang globo ng pula at gintong kidlat ang nabuo sa kanyang palad, nagpapadala ng mga landas ng enerhiya sa sahig patungo sa mga natitirang kaaway. Nabitag sina Old Li at Old Wang sa mga haligi ng gintong kuryente, sumisigaw sa sakit habang tinatamaan sila ng malakas na boltahe. Natakot at namangha ang mga estudyanteng nanunood, isang estudyante, napawisan na, umamin na hangal siya nang isipin niyang madaling target si Xu Jingming. Nagulat ang babaeng katabi niya nang mapabagsak ang sandata ng kapitan ng Baishan gamit lamang ang isang sibat, maging ang datos ng intensidad ng pagsabog ng kapangyarihan nito ay sapat upang mapabagsak pa ang dalawa pang kalaban. Napatanong siya sa kanyang sarili kung anong klaseng lakas ito, nagulat din ang lalaking may matulis na buhok at napatanong kung mayroon pa bang mas nakakagulat na kayang gawin bukod dito. Nang mawala ang usok, bumagsak ang mga umaatake ng Baishan sa sahig, nakatayong matagumpay, baumulong si Xu Jingming na ang mga Pick Tier 3 na Awakener ay masyadong mahina para maging tunay na hamon. Dumating ang natitirang koponan ng Magic City, at nakita lamang nilang tapos na ang labanan, nagreklamo si Shen Dongling na dapat sana ay nagpigil si Xu Jingming para may makalaban din sila. Umatake si Kung Xia at sinuntok ang natitinag na kapitan ng Baishan, kasabay na isang krus na hiwa sa dibdib ng kanyang kasamahan, ubo ito ng dugo at tumilapon, ganap na natamba. Masayang inanunsyo ni Fan Lo na natalo na ang buong koponan ng Baishan ang kanilang combat ability, at opisyal na idineklara ang Magic City Ability University bilang panalo ng opening match. Sumabog ang crowd, nagulat sa napakalaking pagkakaiba ng kapangyarihan ng dalawang koponan, at nagtataka kung paano natapos ang isang 5-5 na labanan sa loob ng wala pang kalahating minuto. Sa VIP area, nagulat ang mga katulong ni Xu Ping, nagtataka kung talagang ganito kalakas ang isang S-class na kakayahan, napansin nila na ang rehistradong kakayahan ni Xu Jingming ay Purple Lightning, na hindi tumutugma sa gintong enerhiyang ginamit niya. Matibay na sinabi ni Xu Ping na ang lakas na kapangyarihan na kanilang nakita ay masyadong mataas para sa isang normal na S-class na kakayahan. Nagtatanong si Xu Ping kung tapos na ba ang AI sa pagsusuri ng tunay na kapangyarihan ni Xu Jingming,
Tumingin si Liu Wangshan sa hologram at kinumpirma na na-analyze na ang data ng kidlat at antas ng enerhiya. Nang makita ang resulta, nabigla si Liu Wangshan at isinabog ang katotohanan, ang tunay na kapangyarihan ni Xu Jingming ay ang Dushan Divine Lightning, isang legendary na SS-class na kakayahan. Natulala si Xu Ping sa datos, lumabas ang pawis sa mukha niya. Binanggit niya na ang isang SS-class na talento ay lumalabas lamang minsan sa bawat dekada o dalawa, at hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Xu Jingming na mapaunlad ang kanyang kapangyarihan sa ganoon kataas na antas. Sinabi niya kay Vice Principal Ling Xuang na malinaw na kung bakit nag-alala ang konseho, at pinuri ang Magic City University sa mahusay nilang pagtatago ng sekreto. Ngumiti si Ling Xuang, na nagpaliwanag na kailangan ng pagiging lihim para protektahan ang kanilang bituin na estudyante. Napabuntong hininga si Xu Ping na ang nakagugulat na pagsisiwalat na ito ay tiyak na magpapanik sa mga karibal na bansa at dayuhang grupo. Tinanong ni Xu Ping si Liu Wangshan kung kailan nakatakdang lumaban ang koponan ng Jing University, at nang malaman na bukas ang laban nila, inutusan niya si Liu na tipunin ang kanilang kapitan at koponan sa villa para sa isang mahalagang strategy meeting. Nang makita ni Ling Xuang na aalis ang mga tauhan ng Jing University, nahulaan niya na nagmamadali sila para gumawa ng taktika laban kay Xu Jingming, ngunit nanatili siyang kumpiyansa, alam niyang walang estratehiya ang makakatalo sa kanya. Sa rest area, pinuri ni Coach Yang ang koponan ng Magic City sa mabilis at malinis na pagtatapos ng kanilang unang labanan. Nagbiro si support player Go na wala nang ginawa ang natitirang koponan dahil tinalo ng kanilang kapitan ang lahat ng kalaban. Sumang-ayon si Coach Yang na mahina ang Baishan, ngunit nagbabala na huwag magiging tamad, ang kanilang kalaban pagkabukas, ang Suang Ability University, ay nakarank na ika-4, inutusan niya ang koponan na magtipon sa kanyang villa ngayong gabi para pag-usapan ang susunod na kaaway. Bago matapos ang pulong, binanggit ni Coach Yang na bukas na ang registration para sa solo tournament at nagtanong kung sino ang gustong sumali, masayang itinaas ang kamay ni na Xu Jingming, Kung Xia, at Shen Dongling, at pumayag si Coach Yang na e-sign up sila. Pagkatapos biglang dumating si Vice Principal Ling Xuang, at gusto niyang kausapin si Xu Jingming ng pribado. Sinabi niya na alam na ng Jing University ang kanyang SS class na kapangyarihan at malalaman din ito ng iba sa lalong madaling panahon. Nangako siya na ibibigay ng universidad ang lahat ng kailangan niya para harapin ang pressure kapag nalantad na ang kanyang sekreto. Nagulat si Xu Jingming kung gaano kabilis nalantad ang kanyang tunay na antas ng kapangyarihan sa mga karibal na paaralan. Ngumiti ng mainit si Ling Xuang at nangako na personal siyang poprotektahan sa anumang panlabas na banta. Sa tabi, nagtataka sina Yao Fang at Shen Dongling, nagulat na nakita nilang ngumingiti ang karaniwang mahigpit nilang vice principal. Bumulong si Yao Fang tungkol sa pagiging malambot ni Ling Xuang sa kanilang kapitan. Sumagot si Shen Dongling na kahit sino ay makakatanggap ng ganitong espesyal na pagtrato kung may SS rank na kakayahan sila. Binalaan sila ni Kung Shi na sa mataas na antas ni Vice Principal, maririnig niya ang lahat ng kanilang chismis. Nang marinig ang kanilang bulong, dumilim ang mukha ni Ling Xuang. Nagpadala siya ng nakakatakot na aura at tinitigan ng nanginginig na mga estudyante, nagpasya siyang dagdagan ang kanilang training kapag tapos na ang tournament. Sa isang pribadong villa, nagtawag si Xu Ping ng emergency meeting para sa koponan ng Jing University, tinanong niya ang kanilang mga opinyon sa combat skills ni Xu Jingming. Sinabi ng team captain na si Wang Qi na kahit magaling ang combat instincts ni Xu Jingming, ang tunay na kalamangan niya ay nagmumula sa brutal na lakas ng kanyang S-rank lightning, hindi sa kanyang aktwal na antas. Sumang-ayon si Xu Ping na isyo ang kakayahan, ngunit itinuwid niya ito, inihayag niya ang nakagugulat na katotohanan. Kinumpirma ng kanilang mga scan na ang kakayahan ni Xu Jingming ay isang legendary na SS rank hindi isang S rank. Nagulat ang buong koponan, nagtatanong sina Wang Qi at ang kanyang mga katrabaho kung baka nasira ang scanner, imposible sa kanila na maniwala na nakapagtago ang isang estudyante ng isang SS rank na kakayahan.